So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, nagsalita na nga po itong si dating Senate President Franklin Drilon regarding po sa fake news na pinagkalat nga po ni Digong, ni Duterte, tungkol sa 2025 national budget na may mga blanco daw po na pinirmahan si Presidente Bongbong Marcos. So, ang sabi nga po ni Drilon, mali daw po yung haka-haka ni Duterte. Okay. So mga kababayan, no, alam naman po natin kung anong klaseng political alignment meron si Drilon. Isa po siyang dilawan ever since. At alam naman po natin na pag dilawan, anti-Marcos po yan. Pero ang medyo nakakatuwa dito, kahit po na anti-Marcos po itong si Drilon, mas kinampihan niya po yung tama. So kaya nga mga kababayan kung papapiliin niyo po ako, kung ano ba ang mas matino, dilawan ba o yung mga DDS, mas dihamak po talaga na mas matino po yung mga dilawan. Kasi po yung mga DDS, mga ka-streetwise, no, babatikos lang po ng babatikos yan. Kahit kahit mukhang tanga, kahit puro fake news, kahit puro intriga, babatikos po yan. Pero itong mga dilawan, mga ka-streetwise, no, pag ito bumatikos, base sa kanilang paniniwala, sa kanilang ideolohiya, at syempre, base rin po sa kanilang politika. Di ba? So, magkaiba yon, di ba? So ngayon mga kababayan, napakita ko sa inyo, no? Actually, may video pa nga ako dito eh. So sabi dito, o, di ba? Walang alam si Rudy Duterte. Drilon sides with Marcos in budget, bruhaha. Ano yan? Ba't ganyan yan? So, nabasa ko to sa politiko, no? So sabi dito ni Drilon, di ba? Okay. Former Senate President Franklin Drilon supported the position of President Ferdinand Marcos Jr. That the 2025 General Appropriation Act is valid and constitutional. So valid naman po talaga. Mga bobong didas lang po talaga, no? Kasi actually mga kababayan, napaka-basic nito. Kung may problema kayo sa budget at yung problema nyo pala ay sa BICAM, napaka-basic nun. Kung sa BICAM pala yan, edi may problema yan, yung may problema diyan, legislation. 'Di ba? Congressman tsaka mga senador, hindi legislative. Kung totoo 'yung sinasabi ninyo ang point naman dito, nakailang content na ako dito, 'di ba? Malinaw naman po na bakit nyo sisitahin yung blankong dokumento sa BICAM kung ito po ay pinoproseso pa lang, 'di ba? So sabi dito continue natin na sinabi ni Drilon. Drilon agreed with Marcos that the GIA does not have any blank items and thus is a valid spending measure. Okay. So sabi ni Drilon, ang importante, 'di ba? Ang pinirmahan po ni Presidente Bongbong Marcos hindi blanco. Ganoon lang naman kasimple yan Pero si Duterte po kasi iba yung sinabi. So ngayon mga kababayan, no, kung titingnan po natin yung profile po ni Drilon, ito pakita ko lang So ito yung profile ni Drilon, okay? So siya po ay dating naging, tingnan natin siya ay dating naging Senate President. Ay, ito pala. Okay. So, yan. President of the Senate of the Philippines from 2013 hanggang 2016. So napalitan po siya ni dati, ni Pimentel nung si Digong na nga po yung naging presidente, no. Tapos ang malupit dito, 'di ba? So President pro tempore, okay? Senate Majority Leader, syempre as usual, kasi dilawan nga dati. So ito meron teka lang hanapin natin So ito dati po siyang Philippine Senate Chairman of Finance Committee. So dati po yung finance mga kababayan, nung si Drilon po ang senador dati, hawak niya po yung finance. From 2010, no? Tama ba? 2010 hanggang 2013. Sa panahon ni Pinoy. So ito, yung pagiging dilawan niya, no? Executive Secretary siya ni Cory Aquino dati. Yan, okay. So at least you get the point, no? So ayan po yung political alignment nga po pangalan nito ni Drilon. Okay. So ngayon, ang gusto ko lang kasi palabasin dito, no? 'Di ba? Credible na basehan si Drilon kasi in the first place, dilawan po siya. At pag dilawan po, alam naman po natin na anti-Marcos 'yan. Apparently ganun.
So, ang point ko dito, no, isipin nyo isang dilawan, kinampihan si Marcos, si PBBM, pagdating po sa budget. So, dun pa lang mapag-iisip na tayo eh. And then, mga ka-streetwise, no, pangalawa po, no, dati po siyang chairman po ng finance ng Senado. So, dumadaan po sa kanya dati itong BICAM regarding po sa budget annually. Okay. So, ngayon ito, pakita ko sa inyo yung mga sinabi ni Drilon para mas maganda. So, ito, no, next page tayo. Sabi dito, ito, okay. He criticized former President Rodrigo Duterte, si Drilon nga, no, for falsely claiming that the 2025 GAA can be invalidated by the Supreme Court due to the blank items in the bicameral Conference Committee report, which serve as a basis of the General Appropriation Bill. Okay? Sabi dito tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali si Duterte. Sa sinasabi niyang mayroong anomalyang nangyari dahil pinirmahan ni Pangulong Marcos yung blank. Drilon said in DWIZ interview. So wala pong blanco doon. Mali po si Duterte. Tama si Pangulong Marcos, sabi nga po ni Drilon. Okay? Hindi, ayusin natin, no? Sabihin natin, di ba? Tama si Marcos, bobo po si Duterte. Di ba? Kasi, dati kang presidente, hindi mo alam. Di ba dating presidente si Digong, hindi niya alam kung anong tama at mali regarding po sa budget. Ang point kasi dito, nangiintriga lang po kasi kayo. Ayan ang malinaw dito. So, kaya nga mali-mali mga sinasabi ninyo eh. So, ngayon, meron po ditong interview si Drilon. So, panoorin natin to Sige. Sa akin po, ang importante dyan, na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. At wala po makaka-question na yun, wala naman pong blanco dun eh. Kaya sa akin po, valid ang budget. Hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung Bicameral Conference Committee report at talagang hindi po pinapadala yan. Ang pinapadala, printed enrolled copy. At kung ano yung printed enrolled copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya wala pong diferensya doon. Lahat. Wala namang blanco doon. So, wala pong question doon. Ang sinasabing blanco ay sa Bicameral Conference Committee report, hindi naman po dapat pinapadala sa Pangulo yan at hindi inaaktuhan ng Pangulo yan. Ang inaaktuhan niya, yung printed enrolled copy. So ito napaka-basic talaga nito, no? Alam nyo, no, kung totoong may problema, yung mga blanco po na yan, so ayan po ay galing po sa legislative. So ang bobo nyo, no, sobrang basic ito, no? Legislative, judiciary, executive. 3 equal branches po ng government yan. So ngayon, kung ang nirereklamo po ng mga bobong mga DDS na to is yung sa bicameral nga po na blanco, di umano, ang tanong dito, bakit sinisisi nyo sa presidente? Di ba? O ngayon, actually nakilang content na ako dito no? So ngayon, no, ako nakakuha ko ng dokumento po ng BICAM po na yon, yung may mga blanco. So ayun po, malinaw dun po no, na hindi pa po final yun. Under process pa po iyon. So bakit yung nirereklamo ang isang bagay na hindi pa tapos? Di ba? Okay na, actually napaka-basic na nga ng paliwanag ni Drilon dito eh. Kung hindi pa rin po naniniwala itong mga bobong mga DDS po na to, huwag na po natin pilitin kasi po mga mahihina po talaga kukonti ng mga yan. Hanggang dyan lang po talaga yung kaya ng mga utak nila. Kasi nga po, wala silang ibang alam kundi sambahin yung putang inang Duterte po na yan. Continue natin. Insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid po yan at mayroong presumption of regularity in the performance of functions at hindi po pwedeng questionin ng Pangulong Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso.
Ang nasa kay Pangulong Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya nga, Malamang, no, kapag ito inintindi ng mga DDS to, hindi nila maintindihan to. Kasi para sa kanila, no, ang naintindihan lang nila blanco. Blanco yan. Kahit ano explain mo sa mga yan, hindi nila maintindihan yan. O ngayon, kapag ito, no, kunwari ito, actually may point naman si Drilon. Diba? Pag ito, pinakinggan ito ng mga DDS, dudugo po mga utak ng mga hayop na yan. Diba? At tandaan natin, no, itong mga sinasabi ni Drilon, huwag po natin kakalimutan na ito po ay galing sa isang dilawan. Dilawan na anti-Marcos na ngayon po ay kinakamayan si PBBM dahil nga po fake news nga po si Duterte. Oh, continue. kaya wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Ayun nga yung point, diba? Tama nga to eh. So habang, kasi ito sobrang basic nito eh. Nanggagaling po yung budget sa Congress. Unang-una yan. Tapos iakyat po yan sa Senate. Magkakaroon ng sarili pong version yung Senate. Tapos yan po ay pagbabanggain po sa BICAM. So habang pinagbabangga po yung dalawang budget po na yan from House tsaka from Senate, so ito po ay pinag-uusapan po ng BICAM. Anong pakialam ng presidente dyan? Di ba? Ang gagawin lang po ng presidente dyan, kapag natapos na po yung BICAM report, yung BICAM nga po, na meron na silang proposed budget na kompleto, doon po pipirma ng presidente yan. Kung hindi kompleto yan, hindi po pipirma ng presidente yan. Tangina talaga mga DDS talaga, mga utak biya, no? Ayun po ang proseso. Di ba? Ang isang bansa po nagtatagumpay, ito po ay depende po sa proseso tsaka sa sistema. Itong mga bobong Duterte kasi, no, itong mga bopols na mga Duterte supporter po na to, wala po silang pakialam sa sistema. Wala po silang pakialam sa proseso. Basta sila Duterte. Duterte supporter sila. Di ba? Sipin ko. Hindi po niya pwedeng tanongin ano ba nangyari dito. He cannot judge that. He has to rely sa printed copy at ang kanyang tungkulin at ang kanyang tungkulin ay tingnan lamang doon on the basis of the figures. Hindi po pwedeng for him to look at behind the printed copy. Hindi po pwede yun. Kung ano lang yung pinipresenta sa kanya, either i-approve niya o i-veto niya. So sa tingin niyo, sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 national budget? Ang dumaan kay Pangulo, printed copy at yun ang pinirmahan niya. Kaya valid po yung 2025 General Appropriations Act. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali yung si Duterte sa sinasabi niyang nagkaba na mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ng Pangulong Marcos yung may blanco. Wala pong blanco doon. Mali po si Duterte. Tama po si Pangulong Marcos. Diba? Isipin nyo galing sa dilawan ito itong mga statement po na to, no. So ngayon kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, no. Binalikan ko po yung statement ni Digong. At malinaw po doon mga kababayan, no, na kahit siya rin po hindi po siya sure kung anong sinasabi niya. So ito yung video ni Digong na na binabanggit niya yung mga blanco po niya sa budget eh. Tingnan niyo to. Blanco. Wag daw mag-blanco. You cannot pass a law with blank. It is. Okay, bobo rin talaga to, no? Hindi mo nga may papasa yung law kung blanco nga iyon. Di ba? So, not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter. Diba? Binanggit niya yung appropriation eh. O doon pa lang finish na eh. You cannot pass an appropriation. O sa ano ba yung appropriation? DGAA o General Appropriation Act. Ayun yun eh. Bobo rin talaga ito eh. Actually, alam niyo naman yan, nagtanga-tangahan lang yan para lang makabatikos, para lang makapag-intriga. O binanggit niya appropriation.
O so, syempre, pagkakaintindi ng mga DDS dyan, GAA, General Appropriation Act. Ina. Whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kita mo, di ba? Paano makakalusot yung blanco kung yung pinirmahan ng presidente hindi blanco? Di ba? Ay, gago talaga. No, well, ang point naman natin dito, nakailang debunk na ako dito sa mga blanco-blanco na yan. Pero ang point naman ng content na to, is yung sinabi nga po ni Drilon, na kinampihan niya po si Presidente Bongbong Marcos kumpara kay Duterte. Na which is ayun po yung tama. O, di ba? So, ito po yung Unipink. Unity sa mga kakampink. Okay. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po dyan, no? Ano masasabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ni Franklin Drilon. Agree ba kayo dito na sinabi niya nga po ni Drilon na dating Senate President at dati din pong Chairman ng Committee of Finance ng Senado. So alam na alam po ni Drilon yung takbo po ng BICAM at saka nung Appropriation Act nga po taon-taon. Di ba? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share din po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.